Una na nga lumabas sa mga balita ang posibleng paktakpong muli ni dismiss Tarlac Mayor Alice Guo. Pero pwede pa nga ba siyang kumandidatong muli? Yan pong tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Maraming salamat na yan at ang gandang mama. Sasagutin ko agad yung tanong mo. Pwede ba siyang kumandidato? Well, kung ang tanong ay kung pwede siya mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy, ayon sa na-research ko ay pwede naman. Kaya dito maraming taong nagtatanong, bakit ganun? Kaliwat kanan ang mga kasong naisampa na sa kanya o kaya balak isampa, yung mga impormasyon na lumabas sa mga iba't ibang hearing ng Kongreso, magang Senado man ito o sa mababang kapulungan, na nagpapatunay na may, sa mga aligasyon, di umano, na siya ay dawit sa mga illegal na mga gawain sa kanyang bayan at hindi mismo siya Pilipino. Yun ang doon, yung hindi siya Filipino citizen. So, ang sagot dyan ay ganito. Ang sistema po kasi natin, ang presumption of innocence. Hanggat hindi pa nahatulan ng pinal ang isang tao, ang presumption lagi sa batas ay siya inosente at walang kasalanan. So, patunay din ito na ang mga natuklasan natin ng mga impormasyon sa Senate hearings ay hindi yan po final. Hindi po yan valid pag titingnan na natin sa issue ng legal process ng pagdidiskwalipika. Sapagkat ang layunin po ng mga hearings ni AW legislation, kasi doon natin nakita mga ebidensya na si Alice Guo ay hindi Pilipino, meron siyang pasaporte ng bansang China. Yan po ay mga in aid of legislation lang, ang paulit-ulit na po natin sinasabi yan. Ang layunin po niyan hindi tukuyin kung ang totoo nga ba talagang guilty siya doon. Pero ganun pa man, meron pa naman pong remedy yan. Sabagat kahit po mag-file si Alice Guo ng kanyang COC, yung kanyang pagkakasuspinde kasi o pagkakadismiss, dinismiss na po siya ng ombudsman, yan po ay pwede pang iapila. Yung mga kasong balak isampa sa kanya, yung iba hindi pa nasasampa, at yung mga isasampa sa kanya, yan po ay dadaan pa sa pagdinig. At meron po tayo ngayon na mga katibayan na nakolekta ng Senado na siya ay hindi Filipino citizen. Kahit pa siya mag-file ng kanyang COC, pwede pong mag-initiate ang COMELEC motu proprio. Hindi sabihin yan, motu proprio, siya mismo ang magsasampa, ang COMELEC mismo nang walang nagreklamo. O kaya kahit sinong interested party ang pwede rin magsampa. Na pwedeng gamitin na yung mga ebidensya laban sa kanya, lalo na sa kanyang hindi pagiging Filipino di umano. Sapagkat pwedeng ipakansila ang COC niya. Kasi meron po tayong tinatawag na misrepresentation. Okay? May kaso po yun. Kapag ikaw po ay nag-misrepresent ng iyong identity at nilagay mo sa iyong COC na Pilipino ka at napatunayang hindi ka naman Pilipino, ay pwede pong tanggihan ng COMELEC ang COC na yan. At ang COMELEC lamang ang pwedeng gumawa ng desisyon yan. At hindi po yan final. Sabagat pwede po yung iakyat ni Alice Guo sa Korte Suprema. At ang Korte Suprema po ang may final say dyan. So, matagal pa pong proseso. Pero ganun pa man, kahit matagal, may remedy pa naman tayo. At hayaan na natin ang batas, hayaan na natin ang mga korte ang magpasya tungkol sa kahinatnan ng kandidatura ni Alice Guo. Pero inuulit ko, siya po ay doon sa mga nagtatanong, pwede ba siya mag-file ng COC? Pwede po. Sabi po ng ating Solicitor General, si Solicitor General Menardo Guevara, ay pwede sapagkat hindi pa po final ang kanyang pagkakadismiss ayon sa ombudsman. At yung mga kasong nakasampa sa kanya, hindi pa rin final. At yung finding sa kanya na siya di umano ay hindi Pilipino, pwedeng gamitin yan. Subalit ang magdedesisyon po niyan, ang COMELEC at ang Korte Suprema. Kung sakali man na matalo si Alice Guo sa COMELEC at sabihin na hindi nga siya Pilipino, pwede pa rin niyang i-apila yan sa Korte Suprema. Ganyan po ang demokrasya. Masalimuot, ngunit may proseso. Hintay-hintay na lang po natin yan. Konting pasyensya na. At iwanan natin sa batas, iwanan natin sa mga korte ang desisyon sa usaping ito. Yan naman po aking punto de vista ngayong umagang ito. Balik sa inyo dyan sa studio. Dayan ka. Magandang umaga. Salamat. Maraming salamat po, Professor Antonio Contreras.